Yun nga no, sa kabila nung pang-aangkin, pang-photo op or pang-credit grab dito sa Davao Bocana River Bridge, itong si BBM or Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bumagsak ang kanyang ratings. Yan, iyak. Bumagsak ang kanyang ratings, no? Ito na daw yung pinaka mababa, pinaka all-time lowest ratings, no? Trust ratings na nakuha sa mga survey. So itong article na nakita ho natin ay galing sa ABS-CBN na sinabi nga dito, Marcos satisfaction rating falls to its lowest since taking office. So ang source dito ay WR numero. So sinabi dito na ang satisfaction ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. ay bumagsak nga sa pinaka-lowest, no? Pinakamababa sa kasaysayan mula nung siya ay maupo bilang presidente. So sabi nga ng public opinion firm WR numero. So ang performance satisfaction score ay bumaba sa 21% nitong November 25 sa poll survey. The figure represented a 14 percentage point drop from August 25 and was the steepest decline since February 2025. The non-commissioned survey, which polled 1,412 Filipinos from November 21 to November 28, also suggested that nearly half of the Filipinos, or 47%, nagsasabing hindi sila satisfied. Bad trip sila, galit, asar, nasusuklam sa ginawa nitong si Marcos, no? So sa performance ni Marcos, so, hindi sila satisfied. And a 15 percentage point increase from August and his highest dissatisfaction rating since December 2023. O diba? So ganyan kalaki ang percentage na nawala, no? Sa kanya, ibig sabihin tumaas ba ang percentage ng hindi pagkagusto sa performance nitong si Bongbong Marcos. You clearly see here that for more Filipinos, in fact, close to the majority, at 47%, they are unhappy with the president's performance. And only a few are now happy or satisfied. And of course, yung mga few happy na yun ay yung mga bangag. Yan din yung mga naghihit-hit, sumisinghot, no, ng mga illegal na mga droga. Oh. Dagdag na rin natin dito yung idadagdag na rin natin dito yung few are now happy or satisfied ay yung mga congressman na mga magnanakaw, mga mayor na mga magnanakaw, governor na magnanakaw, lahat ng mga cabinet secretaries and the government employees na mga kurakot, nakikinabang sa pagiging kurakot ng presidente. Kasi nga kawatan na sila, plus sinabayan pa sila ng presidente na kurakot din, 'di ba? Sinabayan sila ng mga amo nilang mga kurakot. Ayun, kurakot hanggang sa maubos ang pera ng taong bayan. So sila yung mga few happy and satisfied. So ang may-ari nitong WR numero or president, no, and CEO ay si Clive Argilles. At yun ang kanyang sabi, no, sa media. Sabi ni Argilles, noted that former President Gloria Macapagal Arroyo had a 22% satisfaction ratings in 2008 and 16% in 2010. This puts Marcos 21% rating between those two records of being an unpopular president post-EDSA. So ibig sabihin, bago, no? Bago magkaroon ng EDSA 3, yung people power, tama ba? O post-EDSA, whatever. A strongest disapproval among the youth. Those who expressed the strongest disapproval towards Marcos' performance were younger Filipinos. Di ba? Ang galing, no? So mga Gen Z, mag-ingay. WR numero said, noting that among the 30 and younger, 64% were dissatisfied with his performance. Satisfaction peaked
among seniors 60 and older. Oh, mga bubong, mga loyalista to, no? Mga tanga na 60 years old pataas. Oh, buti na lang yung nanay ko hindi kasama rito. Matalino yung nanay ko kasi DDS siya. Oh, maka Duterte. Oh, 'di ba? Bobo nitong 60 years old and above. So ito ay Pinklawan tsaka loyalista nga. Oh, with 4 in 10 or 41% approving it. It said adding that Filipino age 31 to 59 are split in their views. Marcos satisfaction rating plunged into its lowest amid the widening investigation into the flood control scandal, which recently saw him and his allies being implicated in corruption. They denied the accusation. Siyempre, ano yan para yung uwak na kahit may tangay na, sasabihin pa rin, wah! Wah! O, diba? Meanwhile, Vice President Sara Duterte had a satisfaction rating of 43% in November 2025. This was a 4 percentage point decline from her August 2025 rating of 47%. Ah, okay, bumagsak siya ng 3%. I mean 4. Not bad, mataas pa rin ang 43%. Partida, wala pa siyang masyadong function ha, hindi napaka-limited ng kanyang trabaho. Napaka-limited ng kanyang serbisyong magagawa dahil nga sa maliban sa wala siyang budget ay sobrang masyadong hindi siya makakakilos gawa nung kaliwat ka ng mga pambabatikos. It's impeachment, gano'n, no? Tapos andun pa yung kanyang tatay sa dahig, no? Binibisita niya. Pero kita nyo naman, VP Sara Duterte, grabe, rock and roll, 43%. Taas. The pollster noted that the satisfaction rose slightly to 24% in November from 21% in August. Ito tungkol kay Bongbong Marcos, no? Grabe ang pagbagsak. Mas mababa siya kumpara kay Gloria Arroyo in history. Notably, younger Filipinos were satisfied with Duterte's performance according to the survey. On the other hand, dissatisfaction and uncertainty were highest among senior Filipinos. The poll also suggested that Duterte supporters showed overwhelming approval, as 79% were satisfied with her performance. By contrast, WR Numero said dissatisfaction was high among Marcos supporters at 52% and opposition backers at 43%. More than half of independents remain unsure of their opinion. The nationwide survey has a margin of error of plus 3% at a 95% confidence level. So yan ang at syempre sasabihin naman yan ni Attack Dog, sinungaling na si Atty. Claire Castro, no, ng tagapagsalita ng Malacanang, na bakit naman natin na yan paniniwalaan? O ilan ba ang Pilipinas sa Pilipinas? O ilan ba ang mga Pilipinas sa buong mundo? 115 million. Ilan ba yung nasasabit sinosurvey? 1,400. O malamang, mga DDS yun, lahat yun binabayaran. Maniniwala pa ba tayo doon? Diba? So ganyan ang sagot ni Claire Castro, kasi nga isa yan dapat sa ikulong pag maupo si VP Sara Duterte as presidente. Walang walang kapatawaran yan kasi nungalingan ni Claire Castro, bardagol. Sayang ang pinapasahod natin sa kanya, hundreds of thousands, tapos ganyan siya magsalita, wala siyang basta bully masyadong attack dog, masyadong parang asong ulol, no? Ang lakas tumahol, parang nangangagat, basta nang i-intimidate siya. Akala mo talaga pagmamayari nila yung Pilipinas. O yun lang, bagsak ang ratings ni Bongbong Marcos despite sa kanyang pagiging credit grabber. Ayan, nakalimutan ko na. So that would be all. Thank you for watching ha. Hindi ka talaga magtatagumpay, BBM, kahit pa lagyan mo ng speaker yung mga lugar na kung saan ka pupunta, at madididig ko pa rin ang sigaw ng mga taong bayan. Bongbong resign, Duterte pa rin, ganon. Duterte! 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 Kahit ilang milyon pa ang ilalagay na speaker dyan para hindi marinig ni BBM ang sigaw ng mga taong bayan ng Pilipinas na Duterte pa rin, na
siya din ay bangag, ganon, no? Hindi talaga, hindi matatakpan ng milyon na speaker ang sigaw ng sambayang Pilipino. Buong mundo sumisigaw, Duterte pa rin. Yan na, ha? Taxpayers money. Ganang gagastos dyan sa pinampasahod. Lahat, no, ng meron sa, presidente. Lahat ng mga privileges na nai-enjoy nila. It's people's tax, people's money. Pero kita nyo, di ba? Tinanggalan ng karapatan itong mga, meron namang karapatan itong mga kababayan natin dito sa Davao na sumigaw. Hindi naman sila pinagbawalan na sumigaw. Hindi naman tinakpan yung kanilang mga bibig. Literal, hindi literal tinakpan. Pero kung iintindihin natin, eto, yan o, proof. Yung speaker na yan, na ayaw nilang marinig ang taong bayan.